May mga lalaking pilit hinahabol ang atensyon at may mga lalaking kusa itong nilalapitan. Hindi dahil mas maingay sila, kundi dahil mas buo sila. Sa Stoic na pananaw, ang tunay na lakas ay hindi kailangang ipakita. Tahimik ito, pero ramdam. Kapag hindi ka desperado na mapansin, mas nagiging kapansin-pansin ka. Hindi naaakit ang babae sa sobrang galaw o walang tigil na pagpapatawa. Mas napapaisip siya sa lalaking kalmado, may direksyon at hindi naghahabol ng validation. Ang lalaking hindi takot sa katahimikan ay kadalasang may malinaw na kontrol sa sarili. At ang kontrol na iyon ang nagiging pundasyon ng atraksyon. Ang pagiging kaaya-aya ay hindi resulta ng diskarte, kundi ng ayos ng pagkatao. Kapag maayos ang loob mo, sumusunod ang kilos. Kapag malinaw ang prinsipyo mo, nagiging natural ang presensya mo. Dito nagsisimula ang pagiging kaaya-aya sa babae. Hindi sa pagpapapansin, kundi sa disiplina sa sarili. Una, ayusin ang presensya. Ang tahimik na disiplina. Ang presensya ay hindi sinusukat sa dami ng salitang binibitawan mo. Sinusukat ito sa bigat ng katahimikan mo. Sa Stoicism, ang lalaking may kontrol sa sarili ay hindi nagmamadali, hindi magulo, at hindi naghahanap ng papansin. Ramdam siya kahit hindi siya nagsasalita. Magsimula ka sa mga simpleng bagay na madalas binabaliwala. Malinis na katawan, maayos na damit, at banayad na bango. Hindi ito tungkol sa paggandahan, ito ay tungkol sa pamantayan mo sa sarili. Kapag inaalagaan mo ang katawan mo, ipinapakita mo na may respeto ka sa sarili mo. At ang respeto sa sarili ay laging nakikita kahit hindi ipinagsisigawan. Kapag pumasok ka sa isang lugar na kalmado ang galaw at tuwid ang tindig, may mensaheng kusang na ipapadala. Hindi ka naghahabol, hindi ka nagmamakaawa, at hindi ka kulang. Ang ganitong presensya ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad, isang katangiang natural na kaaya-aya sa babae. Maraming lalaki ang nag-aakalang kailangan nilang magpakitang gilas para mapansin. Pero sa totoo lang, ang lalaking may disiplina ay hindi kailangang magpakita. Sapat na ang ayos ng sarili niya. Ang tahimik na kaayusan ng kilos at anyo ay nag-iiwan ng marka, hindi dahil gusto mong mapansin, kundi dahil malinaw na buo ka. Sa dulo, ang pagiging kaaya-aya ay hindi tungkol sa ginagawa mo para sa iba. Ito ay bunga ng kung paano mo pinamumunuan ang sarili mo araw-araw. Kapag kontrolado mo ang sarili mo, kusa kang nagiging kaaya-aya. Pangalawa, magkaroon ng sariling mundo. Direksyon bago atraksyon. Ang lalaking ginagawang sentro ng buhay ang babae ay kadalasang nawawala ang sarili niya. At sa Stoic na pananaw, walang mas hindi kaaya-aya kaysa sa taong walang sariling direksyon. Ang atraksyon ay hindi hinahabol. Ito ay sumusunod sa lalaking may malinaw na landas. Kapag may sarili kang mundo, trabaho, sining, sport, negosyo o anumang pinipili mong pagbutihin, nagbabago ang aura mo. Hindi ka naghihintay ng reply para maging masaya ang araw mo. Hindi ka nabubuhay sa validation. May ginagawa ka, may binubuo ka, at ramdam yon. Hindi mo kailangang ipagmayabang ang passion mo. Sa totoo lang, mas malakas ang epekto kapag kusa itong lumalabas sa kwento mo. Kapag nagsasalita ka tungkol sa bagay na mahalaga sa'yo, nagiging kalmado pero buo ang boses mo. Walang pilit, walang script. Iyon ang uri ng lalaking interesting kausap. Hindi dahil sa dami ng alam, kundi dahil may saysay ang buhay. Sa Stoicism, mahalaga ang focus sa kung ano ang kontrolado mo. Hindi mo kontrolado kung sino ang maaakit sa'yo, pero kontrolado mo kung paano mo ginagamit ang oras mo. Kapag pinili mong paunlarin ang sarili mo imbes na habulin ang atensyon, nagiging bihira ka. At kung ano ang bihira, kadalasang hinahanap. Ang babae ay hindi naghahanap ng lalaking palaging available.
Mas naaakit siya sa lalaking may ginagawa, may inuuna, at hindi natitinag kapag hindi siya ang sentro. Dahil sa lalaking may sariling mundo, may espasyo para pumasok ang iba. Hindi dahil kailangan niya, kundi dahil pinili niya. Pangatlo, ang sining ng quiet confidence, katahimikan sa galaw. May mga lalaking maingay dahil kinakabahan, at may mga lalaking tahimik dahil kontrolado nila ang sarili nila. Ang pangalawa ang may quiet confidence. Hindi ito kayang pikinin. Lumalabas ito sa postura, galaw, at timing ng salita. Ang katawan mo ay nagsasalita bago pa ang bibig mo. Kapag tuwid ang tindig mo, relaxed ang balikat at hindi nagmamadali ang kilos, nagpapakita ka ng katahimikan sa loob. Hindi ka nagtatago. Hindi ka rin nagyayabang. Nandyan ka lang. Present. At sa mundo ngayon na puno ng distraction, ang pagiging present ay bihira. Eye contact ay mahalaga, pero hindi agresibo. Hindi iwas, hindi titig. Natural lang. Parang sinasabi mong, komportable ako rito. Ang ngiti, hindi palaging kailangan, pero kapag lumabas, totoo. Hindi pampalubag loob, hindi para magustuhan ka. Maraming lalaki ang nagkakamali sa pag-aakala na ang confidence ay lakas ng boses o dami ng salita. Sa Stoicism, ang confidence ay kakayahang manatiling kalmado kahit may presensya ng gusto mo. Hindi ka natataranta, hindi ka nag-overreact, may distansya ka sa emosyon mo, at dahil doon, may control ka. Ang babaeng may isip ay nakakaramdam ng ganitong katahimikan. Ito ang uri ng lalaking pakiramdam ay ligtas kausap, hindi unpredictable, hindi sabik. At ang ganitong uri ng kalmado ay natural na kaaya-aya. Sa huli, ang quiet confidence ay hindi teknik. Ito ay resulta ng disiplina sa isip at emosyon. Kapag kaya mong pamunuan ang sarili mo sa katahimikan, kusa kang nagiging kaaya-aya sa presensya ng iba. Pang-apat, makinig ng totoo. Lakas ng lalaking hindi kailangang magyabang. Maraming lalaki ang nagsasalita para mapabilib. Kaunti lang ang nakikinig para umunawa. At sa stoic na pananaw, ang kakayahang manahimik at makinig ay tanda ng lakas, hindi kahinaan. Ang lalaking panay kwento tungkol sa sarili ay kadalasang naghahanap ng papuri. Ang lalaking marunong makinig ay kampante na sa kung sino siya. Kapag kausap mo ang isang babae, hindi mo kailangang punuin ang katahimikan. Hindi mo kailangang patunayan na interesting ka. Sa halip, bigyan mo siya ng espasyo para magsalita. Magtanong ka, hindi para may maisagot ka, kundi dahil interesado ka. At kapag nagsasalita siya, makinig ka. Hindi para maghanda ng susunod mong linya, kundi para maintindihan. Tandaan ang maliliit na detalye. Hindi para ipakita na nag-note ka, kundi dahil natural kang attentive. Kapag binanggit mo ang isang simpleng bagay na sinabi niya dati, ramdam niya na present ka. At ang presensya ay mas bihira kaysa sa galing magsalita. Sa Stoicism, tinuturuan tayo na hindi lahat ng opinyon ay kailangang ipahayag. Hindi lahat ng kwento ay kailangang ikwento. Kapag marunong kang pumili kung kailan magsasalita, nagkakaroon ng bigat ang boses mo kapag ikaw na ang nagsalita. Ang babaeng nararamdaman na pinapakinggan siya ay nagiging komportable, at ang comfort ay pundasyon ng attraction. Hindi dahil may ginawa kang spesyal, kundi hindi mo siya ginawang audience, ginawa mo siyang tao. Panglima, ipakita ang kabutihan sa lahat, ang tunay na sukat ng pagkatao. Madaling maging maayos kapag may gustong mapabilib, pero ang tunay na pagkatao ng isang lalaki ay lumalabas sa pakikitungo niya sa mga taong wala siyang mapapala. Sa stoic na paniniwala, ang kabutihan ay hindi pinipili. Ito ay pamantayan. Kung paano ka makitungo sa waiter, guard o sa taong mas mahina ang posisyon, iyon ang tinitingnan. Hindi mo man napapansin pero ang babae ay tahimik na nag-oobserba. Hindi siya naghahanap ng perpekto. Hinahanap niya ang totoo. Kapag magalang ka kahit walang nanonood, malinaw ang mensahe. Buo ang prinsipyo mo. Hindi ka mabait dahil may kapalit. Mabait ka dahil iyon ang tama.
At ang ganitong uri ng kabutihan ay ramdam, hindi kailangang ipaliwanag. Sa Stoicism, ang kontrolado mo ay ang kilos mo, hindi ang reaksyon ng iba. Kaya hindi ka nagiging mabait para purihin. Ginagawa mo ito dahil bahagi ito ng pagkatao mo. At kapag consistent ang ugali mo, nagiging predictable ka sa tamang paraan, isang katangiang nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad. Ang lalaking may respeto sa lahat ay bihirang magpanggap. Hindi siya nagpapalit ng ugali depende sa kausap, at ang ganitong integridad ay tahimik pero malakas. Sa huli, ang kabutihang hindi ipinapakita ay mas kaaya-aya kaysa sa kabutihang ipinagmamalaki. Dahil ang babae ay hindi lang nakikinig sa sinasabi mo, pinapanood niya kung paano ka mabuhay. Pang-anim, gamitin ang humor ng may kontrol, talino sa tamang oras. Ang lalaking pilit nagpapatawa ay kadalasang takot sa katahimikan. Ginagamit niya ang humor para takpan ang kaba. Sa stoic na pananaw, ang lalaking kampante sa sarili ay hindi natatakot kapag tahimik ang usapan. At dahil doon, kapag siya ang nagbiro, may bigat. Hindi mo kailangang maging clown para maging kaaya-aya. Ang tunay na humor ay hindi ingay, kundi timing. Isang obserbasyon, isang banayad na biro, isang ngiting may laman. Hindi para makuha ang atensyon ng lahat, kundi para gumaan ang sandali. Iwasan ang bastos, panlalait, o humor na may tinatapakang iba. Ipinapakita nito ang kakulangan sa kontrol. Ang lalaking may disiplina ay marunong pumili ng salita. Alam niya kung kailan tatahimik at kung kailan magsasalita. At kapag nagsalita siya, hindi sayang ang sandali. Sa Stoicism, mahalaga ang self-control. Ang humor na may kontrol ay senyales ng malinaw na isip. Kapag napapangiti mo ang babae ng hindi pilit, nagiging komportable siya. Hindi dahil pinatawa mo siya, kundi dahil ligtas ang pakiramdam niya sa presensya mo. Ang tahimik na tawa ay mas epektibo kaysa sa malakas na patawa. Dahil hindi nito sinisira ang balanse ng usapan, pinapaganda lang nito. At ang lalaking marunong gumamit ng humor sa tamang oras ay bihirang makalimutan. Pang-7, mag-iwan ng espasyo. Ang lakas ng hindi lahat ibinibigay. Maraming lalaki ang nagkakamali sa pag-aakalang kailangang ibuhos ang buong sarili para magustuhan. Sa stoic na pananaw, ang sobra ay hindi lakas. Ito ay kawalan ng kontrol. Ang lalaking kaaya-aya ay marunong magtira. Hindi mo kailangang magkwento ang buong buhay mo sa unang usapan. Hindi mo kailangan magpaliwanag ng lahat. Kapag palagi kang available, palagi kang sumasagot agad, at palagi kang bukas, nawawala ang natural na distansya na nagbibigay halaga sa presensya mo. Ang misteryo ay hindi pagpapanggap. Ito ay disiplina sa pagbabahagi. Ibinibigay mo lang ang kailangan sa tamang oras. Kapag may tanong siya, sasagot ka ng malinaw pero hindi sobra. Kapag may katahimikan, hindi ka natataranta. Hinahayaan mong huminga ang koneksyon. Sa Stoicism, hindi natin kontrolado ang pananaw ng iba. Kaya hindi natin kailangang pilitin ang interes nila. Kapag pinili mong manatiling kalmado at hindi desperado, ipinapakita mo na buo ka kahit wala ang atensyon niya. At ang ganitong kalayaan ay kaaya-aya. Ang babaeng may isip ay naaakit sa lalaking may sariling buhay. Isang lalaking hindi umiikot ang mundo sa kanya, pero may espasyong handang ibahagi. Sa huli, ang hindi mo agad ibinibigay ay kadalasang mas pinahahalagahan. At ang lalaking marunong magtira ng espasyo ay lalaking gustong lapitan, hindi habulin.